Hello guys, good day po sa ating lahat. Short update po para sa aking mga fingerlings. Ngayong araw po, 24 days old na po sila. 4 na araw na po sila simula po nung inilipat ko sila dito. And ngayong araw po, magbibigay lang po tayo ng mga tips and ideas po patungkol sa pag-aalaga ng hito fry to fingerlings. Dito po pala sa circular tank ko, wala po akong ginagamit na probiotics or yung nitrifying bacteria po. Kasi flow through system po ang ginagamit ko dito. Ibig sabihin po nun is in and out lang po yung tubig. Pero sa ganitong system po, hindi po natin maiwasan na tataas yung ammonia level po ng inyong tubig. Kaya ang ginagawa ko po, every 2 days po is nagwa-water change po ako. Pero hindi po 100% yung water change. Nasa 30 to 50% lang po ng tubig yung pinapalitan ko. Kaya napaka-importante po na meron kayong ammonia tester para ma-check nyo po palagi yung ammonia level po ng inyong tubig. Ang susunod naman po is yung pH or yung potential hydrogen. Ito naman po ay kailangan po natin na sukatin yung acidity and alkalinity po ng ating tubig. Ang magandang range po para sa ating mga hito is nasa 6.5 to 8.5 po. Kapag ang range po ng inyong tubig is nasa 0 to 6.5, acidic po yung tubig nyo. Kapag 7.5 naman po pataas is alkaline naman po yung tubig nyo. And neutral naman po is yung 7. Kapag acidic po yung tubig nyo, mataas po ang chance na magbubloom po yung fungi or bacteria sa inyong pond. Kaya panatilihin po natin na maganda yung pH level ng ating pond. Ang susunod naman po is yung DO or yung dissolved oxygen po sa tubig ng inyong pond. Ito naman po ay sobrang napaka-importante po para sa ating mga isda. Ang magandang range naman po ng dissolved oxygen sa ating mga hito is nasa 3 ppm or parts per million pataas po. Kaya naman po nilang mag-survive sa 1 ppm na dissolved oxygen. Pero asahan nyo po na magiging mahina po silang kumain. And babagal naman po ang kanilang paglaki. Kapag mataas naman po yung dissolved oxygen ng inyong tubig, magiging matakaw po sila sa pagkain and mapapabilis po ang kanilang paglaki. So hanggang dito na lamang po muna ang aking video. And yung ibang mga water parameters po is itatopic po natin sa mga susunod na videos. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa comment section ng video ito. At susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. Yun lamang po at maraming salamat.